Ang pag-uusapan po natin sa video na ito ay isang mainit-init na balita na siguradong magpapa-excite sa mga XRP holders. May bagong pahayag ang isang kilalang software engineer at XRP analyst na si Ginoong Vincent Van Code. Ayon sa kanya, ay posibleng sumabog ang presyo ng XRP sa kalagitnaan ng buwan ng August or mid-August. Pero teka, hindi lang ito basta prediction. May mga konkretong dahilan kung bakit naniniwala po siya na tataas ang value ng XRP. Kaya kung isa ka pong Pinoy crypto investor na may hawak or holdings kay XRP o nagpaplanong pumasok po sa market, ay siguraduhin tapusin mo ang video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, sino nga ba itong si Ginoong Vincent Van Code at bakit po mahalaga ang kanyang opinyon? Si Ginoong Vincent Van Code ay hindi lamang po basta influencer sa X platform, kundi isa rin siyang kilalang software engineer na matagal ng bahagi ng XRP community. Ilang beses na rin siyang nakapagbigay ng tama at well-analyzed na prediction tungkol sa galaw ni XRP sa mga nakaraan. Kaya hindi natin pwedeng baliwalain ang kanyang mga pahayag. Sa kanyang pinakabagong pagsusuri or analysis ay binigyang diin niya na kahit bumaba ng bahagya ang presyo ng XRP nitong mga nakarang araw ay nananatili pa rin ito sa ibabaw ng lahat ng major exponential moving averages or EMA. Ngayon ay bakit po mahalaga ang exponential moving average or EMA sa technical analysis? Ang EMA ay isa pong technical indicator na ginagamit para masukat ang overall trend ng isang asset gaya ni XRP. Kapag ang presyo po ay nasa ibabaw ng major EMAs, ito ay nangangahulugan na ang market ay nasa bullish state o may positibong momentum. Kaya kahit bumaba man ng bahagya si XRP mula sa kanyang yearly high na $3.66 ay nananatili pa rin siyang malakas dahil hindi bumagsak ang kanyang presyo sa ilalim ng $3 na psychological support level. Ibig sabihin nito ay hindi pa tapos ang laban. Ngayon ay ano naman ang kahalagahan ng upcoming US government report sa galaw ni XRP? Isa po sa mga dahilan kung bakit excited si Ginoong Van Code ay ang paparating na government report mula sa US na may kinalaman sa digital assets. Ayon po kay Ginoong Bo Hines, siya po ang pinuno ng President's Council of Advisors for Digital Assets. Ang report na ito ay ilalabas ngayon pong July 30. Ayon sa ilang observers sa community ay maraming institutional investors ang sinadyang pinipigil ang presyo ng XRP para makabili po sila sa mas mababang halaga bago lumabas ang report. Ngayon, ang sunod po nating katanungan ay may kinalaman ba si Ripple sa report na ito? Ang kasagutan po sa katanungan na yan ay oo, malaking posibilidad. Ayon sa ilang balita ay posibleng magsilbi ang report bilang tulay para ma-finalize na ang legal settlement sa pagitan po ni Ripple at ng SEC. Ayon pa kay Ginoong Van Code ay nagdeposito na si Ripple ng $125 million sa isang bank escrow account. Ang perang ito ay ilalabas lamang kapag parehong panig ay umatras na sa kanilang mga apila. Yan po ang Ripple at ang SEC. Ngayon ay bakit po August 15 ang critical date para kay XRP? Ang August 15 ay ang deadline po kasi kung saan kailangang magbigay ng update ang SEC sa korte tungkol po sa kanilang apila. Bagamat hindi po ito hard deadline para umatras sila, kailangan pa rin nilang gumawa ng aksyon. Kapag umatras po ang SEC, ayon kay Ginoong Van Code, ay halos siguradong magrarally ang presyo ni XRP. Kaya marami pong analyst ang nagsasabing abangan ang galaw na XRP sa kalagitnaan ng August.
Ngayon ay ano naman ang kinalaman ng 1,700 non-disclosure agreements ni Ripple sa future ni XRP? Yan, may post po si Ginoong Vincent Van Code tungkol dito. Yan, ang isang malaking rason kung bakit kampante itong si Ginoong Van Code ay ang tinatawag na 1,700 non-disclosure agreements or NDA na pinirmahan ni Ripple sa iba't ibang financial institutions simula pa noong taong 2013. Ibig sabihin ay may mga kasunduan na sila sa maraming kumpanya na mag-activate ng XRP sa kanilang payment systems. Pero dahil nga may ongoing na kaso, hindi pa sila makagalaw ng malaya. Kapag natapos na ang legal issue ay malaki po ang posibilidad na sabay-sabay na maglabasan ang mga partnerships na ito. Ngayon ay posible ba ang XRP ETF? Ayon po muli kay Ginoong Van Code ay may posibilidad rin na magkaroon ng panibagong wave ng XRP ETF filings. Kapag nangyari ito ay siguradong papasok na rin ang mga bigating institution sa eksena. At alam naman natin, kapag ang mga malalaking players ay nagsimulang gumalaw, asahan mo nang may malaking impact ito sa presyo ni XRP. Hindi lang ito chismis, kundi isang malaking senyales ng institutional confidence. Yan, at bakit naman po importante ang legal clarity sa mga investors? Kapag malinaw po kasi ang legal status ni XRP, ay mas maraming kumpanya at investors ang magkakaroon ng tiwala na gamitin ito sa kanilang operasyon. Ang tagal nang hinihintay ng market ang parting ito. Kapag nangyari na, hindi lang simpleng rally ang posibleng mangyari, kundi isang full-scale adoption na matagal nang pinapangarap ng XRP community. At ayan, kung isa ka pang Pinoy crypto enthusiast ay malaking bagay po ito para sa iyo. Una, posibleng magkaroon ka ng pagkakataong kumita ng malaki kung makapasok ka bago ang potential rally ng XRP. Pangalawa, nagiging mas mature at mas legal na ang environment ng crypto sa global level. Kaya mas magiging ligtas po ang pag-invest sa mga ganitong assets. Hindi man direkta sa Pilipinas nangyayari ang mga developments na ito. Ang mga nangyayari pong developments na ito ay tiyak na mararamdaman natin ang epekto sa presyo at liquidity sa mga exchange platforms na ginagamit po natin. At bilang panghuli, para po sa akin ay napapanahon na para makalaya si XRP sa kanyang matagal ng legal na pagkakabihag. Ang kombinasyon po ng technical signals, institutional interest at legal clarity ay hindi po basta-basta. Kung totoo ang mga sinasabi ni Ginoong Van Code, ay posibleng maging turning point ito, hindi lang para kay XRP, kundi para sa buong crypto market. Kaya kung ako sa inyo ay pag-aralan po ninyong mabuti ang takbo ng balitang ito. Huwag pong kalimutang mag-research at huwag pong mag-invest kung hindi mo naiintindihan ang pinapasok mo. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.